ayun guys, hindi ko alam kung ilang minutes itatagal itong mga sasabihin ko. Pero pangalawang video ko na to. Hanggang kailan kaya matatapos yung sasabihin ko. Sa dami nagsasabihin ko, di ko na talaga alam ko ano unahin ko. So, ayun. Guys, nakarating na rin ako sa 5th dimension. Marami kasing dimension yan eh. Pero sa higher dimension lang talaga ako napupunta. Yung itsura ng, ng 5th dimension, sobrang ganda niya. Parang siyang, parang kang gumala sa nature na, maraming puno, green na green yung puno, naglalakihan yung puno. Tapos, meron dun, falls. 2 falls siya. Tapos, sa gitna ng falls, sa taas ng falls, nandun yung tree of life. Yung puno ng buhay. Yeah, yun nakasulat sa Bible, nandun siya. So, ayun, tinry kong tumalon dun mula sa pinakataas ng falls na yun. Kasi aware naman ako na nasa, lang ako eh. Naka-astral travel lang ako sa 5th dimension. Kaso, nung pagtalon ko, nung malapit na akong sa ilalim, sa baba, hindi naman ako tuloy ang bumagsak sa tubig. Kasi nagulat ako, may 2 anghel na sumalo sa akin. Diba? Nakaka-shock. Saan galing yung 2 yun? Grabe. Tapos, sa dami talaga ng dimension na napuntahan ko, hindi ko na alam kung anong ikuwento ko. Meron pa akong napuntahan dimension na, andun yung fountain of life. Yung tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Meron siyang 4 na bantay. Parang kasi nung nag-astral ako nun, parang automatic bigla na lang ako napunta sa dimension na yun. Kaya nagkagulatan talaga, nagtingin sa akin yung 4 na bantay. Tapos nashock ako kasi, yung mukha nila, lahat, pare-pareho sila ng itsura, ng wangis, ng suot, kasuotan. Tapos lahat silang 4. Di ko makita yung mukha kasi sobrang liwanag. Nagtataglay na sobrang liwanag yung mukha nila. Di ko alam kung sino sila, kung ano sila. Basta yun. Hindi naman ako lumapit dun sa fountain of life. Hindi naman ako uminom ng tubig dun. Hindi ako nagtangka kasi 4 yung bantay. Tapos yun nga pala, yung ibalik tayo dun sa 3rd heaven, sa Garden of Eden. Diba, siya bangin siya. Yung gubat, maraming puno. Sa ilalim kasi nung na yun, sa ilalim ng bangin na yun, dagat siya. Dagat. Yeah. Ang hirap i-explain ng place eh. Basta sobrang ganda din dun sa Garden of Eden. Tapos yun guys, balik tayo dun nga sa nagsasanay yung mga anghel sa 3rd heaven, sa Garden of Eden. Hindi ko kasi kontrolado yung astral travel na yun. Para siyang call time. Pag oras na ng pagsasanay, talagang kusang umaakit dun yung astral body ko para magsanay. Kasali ako dun nasabak sa gera. So, ayun. Ang dami kasi nagpapaturo sa akin paano mag-astral travel, paano mag-astral projection. Not advisable talaga kasi sobrang risky niya. Sobrang mapanganib na hindi talaga siya advisable na ituro or gawin. Kasi, napakadelikado niya. 80% ng energy mo yung mababawas, mawawala kapag nag-astral travel ka. Tapos, maximum of 2 hours a day lang. Kasi, yung 2 hours na yun, sobrang tagal na nun dun sa oras doon sa
kung saan ka man pupunta. Kasi magkaiba kasi yung oras sa Earth sa oras sa ibang dimension. Yun, matagal na yung 2 hours na yun. Sobrang dami mo na napuntahan nun. Pero habang nandun ka sa dimension na yun, parang napakabilis lang ng pangyayari. Parang saglit lang. Talagang bitin na bitin. Nakakabitin. So, kailangan mong gumising kaagad kasi pag nag-exceed ka sa 2 hours na astral travel, yung pancreas mo, pwedeng pumutok yan, pwedeng sumabog. So, ang tendency, malalason yung buong katawan mo. Mamamatay ka. Hindi ka na magigising. Kaya, alam mo yun, ang dami namamatay sa bangungot. Kasi, hindi lang siya basta bangungot. Hindi sila aware na yung astral body nila lumalabas. Tapos, kung saan nakakapunta. Tapos yun, ang tendency, hindi na sila nagigising kasi nga, pumutok na yung pancreas nila. Kasi, umover sila sa time limit eh. Nasobrahan sila sa paglakbay. Kaya, napaka-delikado talaga ng astral travel. Hindi siya advisable. So, ayun. Pag kasi nag-astral travel ka talagang paggising mo, pagod na pagod ka. Pawis na pawis ka, latang-lata ka as in. Sobrang laki ng energy na nabawas. So, ayun, sa mga nag-astral dito, alam nyo sa sarili nyo yan na hindi kayo makakarating sa Diyos Ama hanggat hindi kayo dumadaan kay Jesus Christ. Actually, ang tawag namin sa kanya noon is Rabbi Yeshua. Kasi Yeshua talaga ang tamang pronunciation ng Jesus. Yun. Alam niyo yan. Hindi kayo hindi nyo makakaharap ang Diyos hanggat di kayo dumalaan kay Yeshua. Sa kanya muna, bago sa Diyos Ama. Hindi ko pa literally na nakaharap ang Diyos Ama. May one time lang na pagising ko nung umaga, pagbangon ko, nakita ko yung, kasi yung level kasi ng third eye ko is mataas na antas na. Nakikita ko na yung, halimbawa yung pader, nakikita ko yung, kung ano yung nasa likod ng pader na yun. Tagos na yung tingin ko, parang x-ray. E di yun, nakita ko yung sa labas ng bintana namin. Yung langit, bumukas talaga siya as in. Sobrang liwanag, sobrang lakas ng liwanag. Tapos nakita ko yung Diyos Ama nakaupo sa trono. Nakangiti siya sa akin. Kahit wala siyang face, kahit purong liwanag lang siya, wala siyang butot laman, alam ko nakangiti siya. Kasi, yung, siya hulmang tao siya. Pero, pure energy lang siya, pure spirit. Purong liwanag lang siya, wala siyang butot laman. Pero I know na nakangiti siya sa akin, nakatingin siya sa akin. Yun lang talaga yung pinaka-interaction ko kay God. Hindi ko siya na-meet by astral travel sa 10th dimension. 10th heaven. Kasi si Yeshua, nasa 7th heaven siya. Tapos siya yung maghahatid sa'yo sa Diyos Ama. So, ayun, kwento ko sa inyo yung interactions ko kay Yeshua. Very first time na umakit ako dun sa taas sa lakit. Ayun, nakita ko si Yeshua. Hindi ko naman siya kilala eh. Hindi ko talaga alam yung totoong itsura niya. Basta kasi guys, kapag kasi connected kayo sa nyo, tatapos na naman yung video. Gagawa na naman ako panibagong video. Wait lang guys.